Richman Kabanata 1771. Huwag mong sabihin sa akin. Wala ka ring natatandaan. Sagot ni Gerald, nanginginig ang kanyang ulo sa kanyang bahagyang pagkalito, totoong lumitaw na wala siyang memorya sa kung anong naganap. Sabihin mo sa akin, bakit mo nilamon ang perlas ng vampiric? Tanong ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, kung hindi ito nilamon ng matanda, hindi siya papasok sa kalagayang baliw na iyon. Ako ano? Ako, nilamon ito. Sagot ni Old Flint, nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala habang nakatitig kay Gerald. Ginawa mo. Matapos mong lunukan ito, naging baliw ka at sinugod mo kami. Paliwanag ni Gerald, matapos marinig ang lahat ng nangyari mula kay Gerald, hindi mapigilan ni Old Flint na tumingin sa perlas, na nasa lupa pa rin, habang umuungol siya sa kanyang pagkalito. Ako, ang huling bagay na naalala kong binigyan mo ang perlas ako, wala akong ideya na ginawa ko ang lahat ng iyon pagkatapos nito. Nakatitig sa matanda, may pakiramdam si Gerald na hindi siya nagsisinungaling. Tawagin itong pakiramdam ng gat, ngunit pinili ni Gerald na maniwala sa pananaw ng Old Flint, gayunpaman, kung ang Old Flint ay tunay na hindi na-control ang kanyang sarili nang magsimula siyang umatake, malinaw na nangangahulugang ang vampiric pearl ang pinagmulan ng problema, gayunpaman, kung iyon ang kaso, bakit walang nangyari kay Gerald nang hawakan niya ang perlas kanina? Anong mga kakaibang lihim ang nakalalagay sa likod ng lahat ng ito? Ano man ang kaso, pagkatapos ng pag-iisip ng isang maikling sandali, sinabi ni Gerald kay Ray na iabot sa kanya ang isang piraso ng tela. Sa sandaling makuha niya ito, pagkatapos ay binalot ni Gerald ng perlas bago ito isinalin sa kanyang bag, mas mahusay na hindi magkaroon ng ganoong isang nakakatakot na item na masyadong malapit sa kanya. Kung hindi man, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Alinmang paraan, hindi nagtagal bago magawa ni Gerald at ng iba pa na makahanap ng isang paraan palabas sa teritoryo ng mga vampira. Gayunpaman, ngayong malaya na sila sa wakas, ang partido ng 5 ay hindi bumaba ng bundok. Sa halip, umakyat sila, sa madaling panahon, nagsimula itong mag-snow sa sobrang lakas, tiyak na hindi nito naitulong na ang hilagang hangin ay malakas na pamumulaklak. Bakit ba biglang lumalagok ang snow? Ano ang lugar na ito? Bulalas ni Ray sa kanyang pagtataka. Huwag muna nating isipin ang tungkol dito. Kailangan nating ituon ng pansin sa paghahanap ng masisilungan. Tumugon si Gerald habang binabantayan ang anumang lugar na may tatago nila mula sa nyebe, sumasang-ayon kay Gerald. Ang 5 tao ay mabilis na nagsimulang mag-scout sa lugar, at kalaunan, nakakita sila ng isang madilim na yungib. Sa puntong iyon, ang nyebe ay bumabagsak ng labis na maliwanag na ang isang snowstorm ay paparating na. Sa pag-iisip na iyon, nagpapasalamat si Gerald at ang iba pa na nakahanap sila ng masisilungan bago nangyari iyon. Pagpasok, nalaman nila na ito ay isang angkop na lugar upang paghintayin ang snowstorm. Kahit na hindi, pinalo pa rin ito ang inilibing ng nyebe sa gitna ng kahit saan. Sa sandaling pumasok sila ng medyo mas malalim, subalit, mabilis na kinurot ni Ray ang kanyang ilong habang siya ay nagbulang-bulungan, the hell? Ano sa lupa ang kakila-kilabot na amoy na ito? Narinig ang reklamo ni Ray, si Gerald at ang iba pa ay mabilis ding nahuli sa masalimuot na amoy. Sa madaling panahon, naging napakasindik na parang gusto nilang magsuka. Kahit na, wala silang masyadong mapagpipilian ngunit manatili dito. Ito ay alinman dito, o namamatay sa ilalim ng mga layer ng nyebe. Tiisin mo lang. Ang ilang mga hayop ay maaaring narito na noon. Sagot ni Gerald, nodding sa pagbibitiw sa tungkulin, naupo ang lahat, umaasa na magtatapos ang snowstorm sa lalong madaling panahon. Sa kanilang pagkabigo, hindi ito nagpakita ng mga palatandaan ng pagtigil, kahit na matapos ang ilang sandali, habang hindi nila namalayan ito, ang 5 sa kanila ay dahan-daang nagsimulang mamamatay. Upang maging patas, hindi sila nagpahinga sa isang buong araw, kaya't naging makatuwiran para sa kanilang 5 na makaramdam ng ganap na pinatuyo. Kahit na ang pagtulog ay hindi talaga isang isyo, ang totoong problema ay hindi nila alam kung ano ang tumira sa kuweba na ito. At sa lalong madaling panahon, ang 2 pulang glint ay maaaring makita na nagmumula sa mas malalim sa loob ng yungib. Richman Kabanata 1772. Habang papalapit ang 2 paningin, dahan-dahan itong isiniwalat na sila ay mga mata ng isang malaking puting oso. Dahil si Gerald at ang iba pa ay tulog na tulog,
wala sa kanila ang nakakaalam kung gaano kapanganib ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Anuman, matapos tignan ng 5 tao na nakatulog sa pasukan ng yungib, ang oso ay tila partikular na interesado kay Ray, ang katotohanan na si Ray ay hilik ay nakakuha lamang ng pansin ng oso. Dahan-daang paglipat patungo kay Ray, ang oso ay mabilis na nagsimulang dilaan ang kanyang mukha. 5 minuto pa. Ano ito, Gerald? Tumigil na ba ang nyebe? Bulong-bulong sa inaantok na si Ray habang sinisimulang tapikin ang mukha ng oso. Ang pangalawang naramdaman niya kung gaano kalikas na mabalahibo si Gerald, agad na nagyelo si Ray. Hindi ito si Gerald, di ba? Sa oras na imulat niya ang kanyang mga mata, si Gerald at ang iba pa ay nakatingin ng maingat sa oso, upang isipin na ang isang mapanganib na nilalang ay nakatira sa kuweba na ito. Sa sobrang lapit ng oso, lahat ay naamoy nila ito at nararamdaman pa ang init na lumalabas sa katawan nito. Dahan-daang sumenyas para kay Ray na huwag magmadali, humugot si Ray bago dahan-dahan na lumingon upang makita kung ano ang tinatapik niya, at sa susunod na alam niya, diretso siyang nakatingin sa mga mata ng puting oso. Agad na natabunan ng takot, lumitaw ang oso sa pakiramdam na, at agad itong nagpakawala ng isang nakakatakot na dagandong. Pagkakita kung gaano kalawak ang mga panga ng oso ngayon, agad na hinimas ni Gerald si Ray palayo sa oso bago sumigaw, tumakbo. Narinig iyon, ang natitirang partido ay agad na lumusot mula sa yungib kasama si Gerald. Medyo totoo lang, mas mahusay sana sila kung hindi nila piniling tumakbo. Pagkatapos ng lahat, agad na nasabik ang puting oso nang makita nito kung gaano kabilis ang pagtakbo ni Gerald at ng kanyang partido. Sa huli, ito ay isang carnivore, at naghahangad ng sariwang karne, lalo na mula sa mga masiglang tao. Sa pamamagitan nito, ang puting oso ay mabilis na nagsimulang paghabol sa kanila. Agad na lumingon upang tumingin, kinilabutan si Ray nang makita niyang hinahabol siya ng oso. Hoy, ngayon, puro balat at buto ako, kuya. Itigil mo na ang paghabol sa akin. Sigaw ni Ray sa desperasyon niya habang nagpatuloy sa pagtakas mula sa gutom na oso, ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na hinabol ng isang puting oso, at inaasahan niya na kung makaligtas siya, hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Ano ang isang kakila-kilabot na karanasan? Sa puntong iyon, nagawa ni Gerald na makahanap ng isang ligtas na lugar para kay Juno at sa dalawa pa upang magtago, tumatakbo papunta kay Ray, saka sumigaw si Gerald, over here. Bilisan mo. Nang marinig iyon, agad na nagsimulang tumakbo si Ray papunta kay Gerald. Nang makitang target pa rin ng oso ang galit na si Ray, mabilis na ipinatawag ni Gerald ang Astrebi sword, inaasahan na matatapos ang puting oso. Ipaubaya mo sa akin, Ray. Magtago kayo kasama ng iba. Utos ni Gerald habang papasok ang bear na mapanganib na malapit sa kanya, naghangad ng mabuti, tinapos ni Gerald ang espada sa ikalawa na napalapit ang oso. Habang nagawang maabot ang atake, nagawa lamang ni Gerald na saktan ang isang menor de edad na hiwa sa ilalim ng ulo ng oso. Sa madaling salita, ang oso ay hindi pa lahat nasasaktan. Ngayon ay naiirita, tinapakan ng oso ang mga paa nito bago mag-charge ng marahas kay Gerald. Sa halos 1 segundo, ang oso ay nakapulgada na bago si Gerald. Kahit na hindi siya namatay mula sa smack ng puting oso, sigurado siyang malubhang nasugatan pa rin. Richmond Kabanata 1773. Siyempre, hindi pa bibigyan ni Gerald ng pagkakataong iyon, umikot si Dodge hanggang sa tama siya sa ilalim ng tiyan ng puting oso, at sinaksak ito ni Gerald papunta mismo sa hayop. Kung gaano kalakas ang ugong ng oso bilang tugon, alam ni Gerald na sa wakas ay nagawa niyang makitungo ng malaking pinsala sa oso. Kahit na, ang saksak na iyon ay hindi sapat upang mapatay ito. Sa katunayan, lalo lang itong nagalit. Ngayon na mukhang nabaliw na ito, sinimulang atake ng oso si Gerald sa lahat ng mayroon ito. Kung hindi para sa katotohanang ito ay isang buhay o kamatayan na sitwasyon, ang paningin ni Gerald at ng oso na tumatalon sa buong bundok ay matapat na nakakaaliw. Anuman, matapos na napagtanto na hindi nito maaring makuha ang mga kamay kay Gerald, biglang lumipat ng target ang oso sa iba pang mga nagtatago. Napagtanto na ang oso ay tumatakbo papunta sa kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay sumigaw si Gerald, maingat. Ito ay darating.
Nang makita ang papasok na oso, ang natitirang partido ni Gerald ay mabilis na nagtangkang maghiwalay mula sa puno na kanilang itinago sa buong panahong ito. Bago nila ito nalalaman, gayunpaman, ang ulo ng oso ay sumugod sa ulo. Habang wala sa kanila ang direktang tinamaan ng oso, ang napakalawak na epekto ng pagkakabangga ay nagdulot sa kanilang apat na pansamantalang nawala ang kanilang talampakan. Sa kabutihang palad, si Juno ay gumawa ng isang hakbang na napakalayo pa atras at ngayon ay prangkang subukan na balansehin ang sarili mula sa pagkahulog mismo sa lambak. Nang makita iyon, agad na umikot si Gerald papunta sa eksena. Ang pagbibigay sa puting oso ng isang matitigas na sipa, ang hayop ay natapos na lumilipad pababa sa lambak. Wala na ang pangunahing banta, sumugod si Gerald upang iligtas si Juno. Habang siya ay nasa oras lamang upang makuha ang kamay nito, ang lupa sa kanilang mga paa ay medyo masyadong maluwag, at pareho silang natapos na bumagsak mismo sa lambak. Nanlaki ang mga mata sa sobrang takot habang pinagmamasdan ang kanilang mga kaibigan na nahuhulog sa lambak, sina Ray at Nori ay napasigaw lamang, Gerald. Juno. Ilang sandali pa bago ang duo sa wakas ay nagising ulit. Sa paanuman, nakaligtas sila sa taglagas. Pagtingin sa paligid, mabilis nilang napagtanto na ang isang ligaw na sangay ay sumire sa kanilang pagkahulog. Anuman ang kaso, nakita ni Gerald ang kanyang sarili na mabilis na nagtanong sa isang nag-aalala na tono, ayos ka lang, Juno. Nodding subtly, Juno pagkatapos ay sumagot, mabuti ako. Nasaktan ko lang ang aking braso ng kaunti. Hulaan ko na ito ay isang sprain. Pinapanood habang hinihimas ang kanyang braso, mabilis na sinimulang suriin ito ni Gerald sa pamamagitan ng marahang kurot dito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahinga ng maluwag si Gerald habang sinabi niya. Dapat itong maging isang sprain. Salamat na hindi ito bali. Narinig iyon, naramdaman ni Juno ang mas sigurado, hindi pa rin niya mapigil ang tumingin sa baba. Medyo malayo pa rin ang mga ito sa lupa. Tiyak na hindi ito nakatulong na madilim na doon. Ni isa sa kanila hindi alam kung ano ang nahiga doon sa lahat. Sabihin, paano tayo makakababa? Ungol ni Juno. Hush! Naririnig mo ba iyon? Sagot ni Gerald habang nakatingin sa dalaga, nang marinig iyon, pareho silang pansamantalang. Tumahimik habang pinagsisigawan ang kanilang tainga. Makalipas ang ilang sandali, pareho silang nanlaki ang kanilang mga mata bago sumigaw ng sabay. Iyon ang tunog ng dumadaloy na tubig. Sabihin mo, Gerald. Sa tingin mo, bulong ni Gerald habang nakatingin kay Gerald. Sa katunayan, mula sa tunog nito, lilito na may isang ilog doon. Sagot ni Gerald habang tumanggo siya ng tiwala. Kung gayon, iniisip mo ba? Tanong ni Juno habang binibigyang pansin niya ang kanyang tugon. Nakita ang banayad ng ngiti sa mukha ni Gerald matapos niyang sabihin iyon, alam niyang nakuha ni Gerald ang mensahe. Sa huli, marahil si Juno ang tanging tao na nakakaintindi sa kanya ng napakabilis, kilala mo ako, Juno. Dahil wala kaming ibang mga pagpipilian, maaari lamang kaming makipagsapalaran. Sagot ni Gerald, dahil medyo malayo ito at wala silang ibang paraan ng pagbaba, kailangan lang nilang gawin ang peligro at asahan na mahulog sila sa ilog. Sumang-ayon. Kasama kita. Richman Kabanata 1774. Mas pinagkakatiwalaan ni Juno si Gerald, kaya't hindi siya tutol sa mungkahi ni Gerald na may pagkademonyo. Ano pa, kung magkatalon silang magkasama, sila man ay mamatay ng magkakasama. Bagaman hindi na kailangang sabihin, ang mabuhay na magkakasama ay tiyak na pangunahing layunin ni Juno. Anuman, pagkatapos ihanda ang kanilang sarili, tiningnan ni Gerald si Juno bago tanungin, handa na. Pinapanood habang tumanggo siya ng mariin, pagkatapos ay niyakap siya ni Gerald ng mahigpit, bago pareho silang lumubsob palalim sa lambak. Mas mabilis na pagbagsak, at mas mabilis, ilang segundo lamang ang lumipas nang pareho silang nahulog sa isang katawan ng umaagos na tubig na may napakalaking splash. Tulad ng nahulaan nila, talagang may isang ilog sa ilalim, at salamat sa Diyos na tama sila. Iniligtas ng ilog ang kanilang buhay. Anuman ang kaso, ngayon na sila ay buhay pa, si Gerald, na hindi kumalas kay Juno sa buong panahong ito, ay mabilis na lumangoy kay Juno sa pampang ng ilog, ngayon ay basang-basa at nagyayalong dahil ang tubig sa ilog ay binubuo ng sariwang na tunaw na nyebe mula sa mga bundok, hindi mapigilan ni Juno na makita ang kanyang panginginig, nang makita iyon,
alam niyang kailangan niyang magpainit sila sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay walang salita si Gerald na nagsimulang tumakbo sa isang kalapit na kagubatan upang makalakam ng tuyong mga sanga at sanga. Kapag nagkaroon ng sapat, mabilis niyang pinahid ang dalawang stick, at may sapat na alitan, isang apoy ay kalaunan nagsimula. Natutuwa sa kung gaano kahusay ang pagkasunog ng mga sanga at sanga, pagkatapos ay tumawag si Gerald, sa dito, Juno. Magmadali at kunin mo ang anumang damit na maaari mong matuyo upang matuyo din sila. Masyadong malamig upang kahit na tumugon, pagkatapos ay kinilig si Juno at tinanggal ang lahat, ngunit ang mga damit na panloob nito, bago umupo sa tabi niya malapit sa apoy, nakikita iyon ni Gerald at pagkatapos ay ipinulupot ito para sa sobrang init, nang sa wakas ay naging mainit siya, hindi mapigilan ni Juno na mamula ng mapagtanto niya kung gaano siya ka-close kay Gerald, si Gerald mismo ay hindi mapigil ang maramdaman na ang mahiyain na batang babae ay tumingin ng napakaganda sa ilalim ng ilaw ng apoy. Hindi alintana, sa kung gaano siya kahigpit na hawak sa kanya, naramdaman ni Juno ang isang mahusay na seguridad. At sa buong buhay niya, si Gerald ang nag-iisa na tao na nagparamdam sa kanya ng ligtas na ito, maya-maya, hindi mapigilan ni Juno na itaas ang ulo, nakangiti habang sinabi, napakasarap na ikaw ay nasa tabi ko, Gerald. Nakangiting sagot, tinapik siya ni Gerald sa noo bago sumagot, sasama ako sa tabi mo sa buong Juno na ito. Palagi kang magiging ligtas kasama ko. Nodding, masayang naniniwala si Juno sa kanyang mga sinabi. Hanggat siya ay kasama niya, wala siyang kinatakutan, halos kalahating oras na ang lumipas nang matuyo ang kanilang mga damit. Sa pamamagitan nito, tumayo ang duo at nagsimulang umalis sa kagubatan. Kung sa bagay, mas maaga silang nagkasama ni Ray at ng iba pa, mas mabuti, pagkaraan ng ilang sandali sa paglalakad sa kagubatan, biglang tumalon mula sa mga palumpong ang isang itim na lobo. Pinapanood habang nag-charge ito sa kanila, mabilis na sinuntok ito ni Gerald sa ulo, na nagresulta sa agonesadong lobo sa huling pagkakataon bago ito mahulog sa lupa, patay na. Upang pumatay ng isang lobo na may isang solong hit lamang, ang lakas ng pagsuntok ni Gerald ay talagang walang kinutsaan. Alinmang paraan, natagpuan ni Gerald na isang pagpapala ang hitsura ng lobo. Kung sa bagay, hindi na nila dapat alalahanin ang gutom ngayon. Gutom ka na ba, Juno? Gayun din, ipinapalagay kung hindi mo pa sinubukan ang karne ng lobo dati. Tanong ni Gerald, nagulat, agad na umiling si Juno. Alam niya kung saan pupunta ang pag-uusap na ito, malaki. Hindi pa ako nakatikim ng lobo bago, kaya ito ay magiging isang magandang karanasan sa gustatory para sa aming dalawa. Hindi dahil mayroon kaming anumang iba pang mapagkukunan ng pagkain, kaya't mapupunan lamang natin ang ating mga tiyan sa kung ano ang mayroon tayo. Dagdag ni Gerald, Richman Kabanata 1775 Natural, hindi tutol si Juno sa ideyang iyon. Anuman, nagsimulang magtrabaho si Gerald sa pagproseso at pag-ihaw sa lobo, natiyak niya na maayos na balat ang lobo dahil ang balahibo ng lobo ay maaring ibenta sa isang napakahirap na presyo. Kapag tapos na iyon, pagkatapos ay hiniwa niya ang karne ng lobo sa mga pinapamahalaang piraso, matapos hugasan ang karne sa tabi ng ilog, nagsunog muli si Gerald. Kapag tapos na iyon, malapit na dumating ang inihaw na karne ng lobo. Hindi magandang ideya na maglakbay ng walang laman ang tiyan at kapwa alam nila ito. Sa pag-iisip na iyon, ang pagkain hanggang sa sila ay mabusog ay ang kanilang kasalukuyang pinakamahusay na kurso ng pagkilos. Wala pang kalahating oras, maayos na ang karne ng lobo at kapwa sila tuluyang makahukay. Gamit ang isang malaking dahon na nahanap niya bilang isang plato, pagkatapos ay hinawi ni Gerald ang ilang mga tipak ng lutong karne bago ibigay kay Juno. Matapos kumuha din ng para sa kanyang sarili, pareho silang nakaupo sa ilalim ng puno upang masiyahan sa kanilang pagkain, kinuha ang unang kagat, si Gerald, na talagang hindi pa nakatikim ng karne ng lobo bago ito, ay hindi mapigil ang mapasigaw, Diyos ko. Masarap ang karne ng lobo. Hindi ito katulad ng kahit anong natikman ko dati. Habang ang panlasa ay tiyak na isang plus, kahit na hindi ito masarap, kinain pa rin ni Gerald ang karne. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ay punan lamang ang kanilang tiyan, alinmang paraan, sa sandaling sila ay napunan, pinapatay ng dalawa ang apoy bago tumayo, handa nang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay,
Gayunpaman, sa sandaling iyon, maririnig ang kaluskos ng mga dahon. Binalaan ng tunog, mabilis na hinayla ni Gerald si Juno at nagtago sa isang malapit na bush. Hindi nagtagal bago ang ilang kakaiba at marupok na mukhang humanoids ay lumabas mula sa kagubatan. Nabigla sa kanilang nakikita, sina Gerald at Juno pagkatapos ay nagmamasid habang pinapalibutan ng mga nilalang ang natitira sa bangkay ng lobo bago umisi sa mga buto nito. Sa paghuhusga sa paraan ng kanilang paglamon ng hilaw na karne ng bangkay at pagsipsip ng dugo nito, biglang may ideya si Gerald kung ano sila, maaari ba, iyon ay mga feral vampires. Gerald, mayroon ka bang ideya kung ano ang mga halimaw na iyon? Tanong ng naguguluhan na si Juno. Kung tama ang hulaan ko, feral na mga vampira sila. Ungol ni Gerald, nang marinig iyon, malakas na hingal si Juno bagaman. Pinigilan niya ang sarili na sumigaw, sa kasamaang palad, iyon lang ang kinakailangan upang mapagtanto ng mga feral vampire na hindi sila nag-iisa, pinapanood habang nagsisilibot ang paningin ng mga bampal na vampira, alam ni Gerald sa katotohanan ilang oras lamang bago sila matuklasan, sa pagkaisip nito, hinawakan niya ang braso ni Juno bago bamulong, nahanap na kami. Kailangan nating tumakbo. Bago pa man makapag-reply si Juno ay kinukuha na siya ni Gerald kasabay ng pagbolt mula sa eksena. Naturally, agad itong nakakuha ng pansin ng feral vampires. Galaw na galit habang nagbubuwisit, ang paningin ng isang buhay na tao na nangako ng sariwang dugo ay labis na isang tukso para sa mga nilalang na may pagnanasa sa dugo. At sa gayon nagsimula ang laro ng pusa at mouse sa pagitan ng duo at ng feral vampires, kung gaano kabilis ang likas na mga vampira na likas, lahat ay agad na naabutan nila Gerald at Juno. Napagtanto na napalibutan na sila, ang kinilabutan na si Juno ay hindi mapigil ang mag-alala na magtanong, ano ngayon, Gerald? Huwag mag-alala, narito ako. Aliw ni Gerald habang nagpapatuloy ang ungol ng mga malupit na vampira na humangal na parang mga hayop sa dalawang tao. Richman Kabanata 1776 mayroong simpleng walang madaling paraan sa labas nito. Sa sumunod na segundo, sinimulan ng apat na feral na vampira ang pag-atake kay Gerald at Juno. Pinapanood habang ang kanilang mga kuko ay pinahaba patungo sa duo, mabilis na ipinatawag ni Gerald ang kanyang Astrebi sword bago binasag ang unang feral vampire na napakalapit. At tulad nito, ang feral vampire na na-slash ay pinutol ng kalahati. Sa pag-agos ng dugo sa kanilang namatay na mga kapatid, ang iba pang tatlong malupit na mga vampira ay agad na nagsimulang tumalikod, kung sa bagay, alam na nila ngayon na ang espada ni Gerald ay hindi dapat gaanong gagaan. Halika sa akin kung hindi ka takot mamatay. Ungol ni Gerald habang nakatingin sa mga natitirang feral vampire, mukhang naiintindihan kung ano ang sinabi. Ang trio pagkatapos ay lumingon bago lumipat, habang ang krisis ay tinanggal ngayon, nalaman ni Gerald na ang mga malupit na vampire na iyon ay talagang walang imik. Kung sa bagay, madali silang natakot at mabilis na tumakas, anuman, itinabi ni Gerald ang kanyang espada bago sinabi, sige, umalis na tayo sa lugar na ito bago bumalik ang mga marahas na vampira. Sa pamamagitan nito, ipinagpatuloy ng duo ang kanilang paglalakbay kasama si Gerald na nangunguna, at kalahating oras na ang lumipas, sa wakas ay nakuha nila ito mula sa kagubatan, nang nasa labas na sila, agad na inilabas ni Gerald ang kanyang telepono. Sa wakas, ilang pagtanggap. Nauna niyang binalak na makipag-ugnay kay Ray at sa iba pa, bagaman natural na pinigilan siya ng kagubatan na tumawag, kung ano man ang kaso, mayroong pagtanggap ngayon kaya't oras na nasubukan niyang makipag-ugnay kay Ray upang muling makapag-ipon sila, sa pagkabigo ni Gerald, hindi pa nakakakuha si Ray. Nakasimangot ng bahagya, sumubok ulit siya ng ilang beses. Gayunpaman, sa huli, ang resulta ay nanatiling pareho. Ang katotohanan na mayroong pagbip habang ang tawag ay subukang kumonekta ay nangangahulugang may pagtanggap si Ray. Kaya't bakit hindi niya pinipili ang tawag ni Gerald? Sa pag-iisip tungkol dito, dalawa lamang ang mga posibilidad kung bakit ito. Ang una ay hindi napansin ni Ray at ng iba pa ang tawag. Ang pangalawa, gayunpaman, ay nangangahulugan na maaari nilang napunta sa gulo at hindi makasagot. Habang ito ay kapos-palad, si Gerald ay nagkaroon ng isang kutob na ang pangalawang posibilidad na magkaroon ng higit na kahulugan. Kung sa bagay, gumon si Ray sa mga gadget, kaya't walang paraan na hindi niya papansinin ang kanyang telepono,
Ang katotohanan na hindi pa rin sumasagot si Ray kahit na mayroon siyang pagtanggap ay nagpatibay lamang sa teorya ni Gerald na dapat may nangyari sa kanila, nang makita na sinusubukan pa rin ni Gerald na tawagan si Ray. Makalipas ang ilang sandali, ang nag-aalala na si Juno ay sinenyasan na magtanong, sa palagay mo? Sa palagay mo may nangyari sa kanila, Gerald? Bahagya ang pagkunot ng noo nito nang maisip ito, dumilim ang ekspresyon ni Gerald habang tumatango habang sinasabi, posibleng iyon, lalo na't nabunggo namin ang mga feral na vampira dito, mayroon akong isang hinihinalang-hinala na si Ray at ang iba pa ay nakaranas din sa kanila. Eh ano? Tapos, sila, bulalas ni Juno, mabigat ang pakiramdam ng kanyang puso. Huwag kayong mag-alala, kasama nila ang Old Flint. Kung may nakakaalam kung paano makitungo sa feral vampires, siya ito. Sa pag-iisip na iyon, hindi dapat ganoon kadali masaktan sila ng mga feral vampire. Sumagot si Gerald, sinusubukang muling aliwin kay Juno bagaman hindi rin siya sigurado sa kaligtasan din nila. Gayunpaman, ayaw lang niyang mag-alala ng sobra si Juno sa kanila sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang mahalaga ngayon ay upang subukang muling mag-ipon sa kanila. Sa pag-iisip na iyon, kaagad na nagsimulang maghanap ang duo para sa kanilang mga kasapi sa partido sa gilid ng kagubatan. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng isang bag na mukhang kapansin-pansin na kamukha ni Ray. Nang masubukan ito, natagpuan nila ang kanyang mobile phone. Sa pag-iisip na iyon, ang bagay walang alinlangan na pag-aari ni Ray. Hindi nakakagulat na hindi niya sinasagot ang anumang mga tawag ni Gerald. Humiwalay siya sa kanyang bag at telepono. Habang hindi nila alam kung bakit hindi pa siya nakakakuha ngayon, sina Gerald at Juno ay masigurado din na may isang kakilakilabot na nangyari sa kanilang iba pang mga kasapi sa partido. Richmond Kabanata 1777 Kinaumagahan, isinama ni Gerald si Ray at umalis. Saan tayo pupunta dito sa madaling araw, Gerald? Tanong ni Ray na tuliro, hindi siya nakakakuha ng magandang pagtulog sa nagdaang mga araw, at nang sa wakas ay makatulog na siya sa kanyang sariling kama, si Gerald ay maaga pa dumating ng umaga upang kaladkarin siya. Tunay na pinaramdam sa kanya na walang magawa. Pupunta kami sa madilim na sekta ng Ghost City. Sagot ni Gerald, habang pinag-uusapan nila, nakarating sila sa tower ng Dark Sect of Ghost City, dahil ang pagsubaybay para sa Emberlord ay nasa pa rin, ang pagtatayo ng madilim na sekta ay natigil, naiwan ang buong tore na selyado. Dahil sa biglaang pagtigil na iyon, gayunpaman, maraming tao ang natapos na mawalan ng trabaho, tulad ng sinabi ng kasabihan, easy karma ay laging babalik sa kagat. Anuman, sa paghakbang bago ang pasukan ng tower, pareho silang natagpuan na ang pinto ay nakalock sa mga tanikala. Mayroong kahit isang strip seal na nakakabit dito. Paano mo ipapanukala ang pagpasok namin, Kuya Gerald? Tanong ni Ray, hindi nagbigay ng tugon. Simpleng lumakad si Gerald sa paligid ng tore, nakatingin dito at doon hanggang sa huli, nakakita siya ng isang vent ng hangin na nakakonekta sa likuran ng tore, inaalis ang talukap ng mata, pagkatapos ay sinimulang pisilin ito ni Gerald. Nang makita iyon, alam ni Ray na ang tanging magagawa niya ay sundin, pagkatapos ng pag-crawl ng ilang sandali, ang duo kalaunan ay pumasok sa mga banyo ng third floor ng tower. Alam na ang silid ng Emberlord ay nasa ika-16 na palapag, pagkatapos ay tumungo si Gerald sa hagdan at nagsimulang tumakbo hanggang sa itaas. Kahit na matapos ang pagtakbo hanggang sa tuktok, gayunpaman, ang mukha ni Gerald ay bahagyang namula, ni ang karera ng kanyang puso. Sa katunayan, hindi man niya naramdaman ang pangangailangan na huminga ng hangin. Si Ray naman ay nahuli niya sa likuran. Tumatagal ng hindi bababa sa 10 minuto upang makarating sa kinaroroonan ni Gerald, agad na. Dumapa si Ray sa isang malapit na sopa sa pangalawang nakita niya ang isa, humihingal para sa hangin, pagkatapos ay nagbulong-bulungan si Ray, di maaari ba tayong mangyaring hindi masyadong mabilis sa susunod. Namamatay ako dito. Wala talaga siyang ideya kung paano makakapagtali si Gerald ng 16 na fleet ng hagdan. Ito ay isang hindi makatao na gawa. Pagkatapos ay muli, si Gerald ay hindi isang regular na tao upang magsimula. Sa puntong ito, isa na siyang kalahating multo, kaya't ang kanyang katawan ay hindi na gumana tulad ng isang regular na tao. Sa nasabing iyon, 16 na mga fleet ng hagdan ang wala sa kanya, anuman,
hindi nag-abala si Gerald na sumagot sa pahayag ni Ray at sa halip ay nagsimulang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa Emberlord sa loob ng silid, matapos ang sinabi sa kanya ni Juno noong araw, alam ni Gerald na hindi na niya kayang manatiling passive. Kailangan nilang gumawa ng hakbangin upang makarating sa kanila ang Emberlord, at ang tanging paraan na magaganap ay kung makahanap si Gerald ng isang bagay na nagmamalasakit sa Emberlord. Sa sandaling nagawa niyang makuha ang kanyang mga kamay sa ganoong bagay, tiyak na mahuhuli siya ni Gerald, alinmang paraan. Pagkatapos maghanap ng ilang sandali, kalaunan ay nagawa ni Gerald na makahanap ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa silid. Ito ay isang simpleng hitsura lamang na kahon na hindi mukhang espesyal. Kahit na, ang katotohanang si Emberlord, isang taong may mataas na katayuan, ay magtataglay pa ng isang normal na mukhang kahon ay kakaiba sa sarili nito. Sa pag-iisip na iyon, naisip ni Gerald na ang kahon na gawa sa kahoy ay tiyak na naglalaman ng isang bagay na mahalaga sa Emberlord, at dapat ay nakalimutan niyang dalhin ito. Agad na binubuksan ang kahon upang makita kung siya ay tama, si Gerald ay sinalubong ng paningin ng isang singsing na gawa sa berdeng jade. Kung gaano mapurol ang hitsura ng singsing na jade, malinaw na napakatanda na, matapos masuri ng kaunti ang singsing, pagkatapos ay inilagay ulit ito ni Gerald sa kahon na gawa sa kahoy bago ipinasok ang kahon sa kanyang bulsa na may balak na ibalik ito sa kanya. Sa sandaling iyon, isang galit na tinig ang biglang narinig na sumisigaw, sino ang naroon? Narinig iyon, agad na lumingon sina Gerald at Ray upang tumingin sa pintuan, napagtanto lamang na ito ay Old Flint at ilang iba pang mga kalalakihan. Richmond Kabanata 1778 napagtanto na Old Flint lamang iyon, huminga ng maluwag sina Gerald at Ray, si Old Flint, sa kamay, ay hindi mapigil ang itaas ang isang bahagyang kilay habang tuliro na tinanong niya. Kayong dalawa, anong ginagawa mo dito? At paano ka nakapasok? Inutusan na siya ng punong inspector na huwag nang makipag-ugnay kay Gerald. Ano pa, nasabihan din siya na hindi pinapayagan na tulungan sila ni Gerald sa pagsisiyasat. Sa pag-iisip na iyon, masusunod lamang ng Old Flint ang kanyang mga nakatataas. Narito kami naghahanap ng mga pahiwatig. Sagot ni Gerald. Tingnan, humihingi ako ng tawad, ngunit bawal kayong dalawa na makisangkot sa kasong ito. Sa pag-iisip na, mangyaring umalis. Kung babalik ka ulit dito ang tanging pagpipilian namin ay ibabalik ka sa amin. Binalaan si Old Flint, narinig iyon, simpleng tumango si Gerald, dahil sa ayaw niyang pahirapan ang matanda, sumagot si Gerald pagkatapos, kopyahin iyan. Nang malapit na siyang umalis kasama si Ray, gayunpaman, narinig niya ang pagsisigaw ni Old Flint, humawak ka muna ng 1 minuto. Nakakita ka ba ng anumang mga pahiwatig habang narito ka? Kung ginawa mo ito, mangyaring ibigay ang mga ito sa amin. Nakangiting banayad, umiling si Gerald bago sinabi, paumanhin, Old Flint, ngunit hindi namin nakita na makahanap. Sa pamamagitan nito, umalis ang duo sa tower. Sino ang nagbibiro? Sa Old Flint, na para bang ibibigay ni Gerald ang bakas na nahanap niya sa kanya. Ano man ang kaso, ngayong umalis na sila sa dark sect ng Ghost City, mabilis na bumalik sa kanilang tanggapan sina Gerald at Ray. Minsan lamang sila nasa loob ng kinuha muli ni Gerald ang singsing na jade mula sa kahoy na kahon. Nakatitig kay Gerald, hindi napigil ang tanungin ni Ray na tuliro na nagtanong, mayroon bang isang bagay na espesyal sa singsing na ito sa jade? Bakit mo naramdaman ang pangangailangan na ibalik ito rito? Narinig iyon, sumagot si Gerald pagkatapos, isipin mo lang. Bakit ang isang tao na may mataas na katayuan sa kanya ay panatilihin ang paligid ng isang lumang jade ring? Hindi mo ba nahanap na kakaiba iyon? Noon napagtanto ni Ray na totoo ang sinabi ni Gerald, sa sandaling iyon, pumasok si Juno sa silid bago sinabi, ang singsing na jade ay dapat na pagmamay-ari ng isang matandang tao. At saan nanggagaling ito? Tanong ni Gerald habang nakatingin sa kanya. Sa gayon, hindi lamang ang ring ang nagmumula sa panahon, ngunit ang mga larawang inukit dito ay sobrang makaluma rin. Ang aking lola ay nagsusuot ng isang katulad na singsing, kita mo, na ang dahilan kung bakit sa palagay ko ang may-ari ay dapat na matanda na rin. Paliwanag ni Juno, nang marinig iyon, naramdaman ni Gerald na may katuturan ang kanyang pahayag. Sa impormasyong iyon, ipinapalagay ni Gerald na ang singsing ay dating pag-aari ng lola ng Emberlord, kahit na ipinasa niya ito sa kanya sa paglaon.
Ibig kong sabihin, maganda iyon at lahat, ngunit kahit na mayroon kaming singsing, maaaring hindi natin mahuli ang Emberlord, tama? Ungol ni Ray. Hindi. Naniniwala ako na ang singsing na ito ng Jade ay tiyak na makakatulong sa atin na mahanap siya. Sa katunayan, alam ko na kung sino ang susunod niyang mabibiktima. Idineklara ni Gerald na may kumpiyansa na tono, kasunod nito, naglakad siya palabas ng opisina, at si Ray ay nakasunod lamang sa likuran niya, nang nakaababa na sila, hinagis ni Gerald ang mga susi ng kotse kay Ray bago sinabi, magmaneho ka. Ang aming patutunguhan ay ang Census Bureau. Richmond Kabanata 1779, kamusta? Ano ito, Gerald? Tinanong ni Old Flint mula sa kabilang panig ng linya. Old Flint, habang alam kong hindi mo kami papayagang sumali sa pagsisiyasat, inaasahan kong matutulungan mo pa rin kami. Mahalaga, kung nais mong malutas ang kaso at makuha ang Emberlord, makinig ng mabuti at maniwala sa akin kapag sinabi ko na ang lahat ng sasabihin ko sa iyo ay magiging napakahalaga. Sagot ni Gerald sa seryosong tono, narinig iyon, huminto sandali si Old Flint. Gayunpaman, sa kalaunan, alam niyang mapagkakatiwalaan niya si Gerald, kaya't handa siyang ipagsapalaran ito. Pagkatapos ng lahat, kapwa nila Jean Austo na malutas ang kaso at makuha ang Emberlord. O sige, sabihin mo sa akin kung paano ako makakatulong. Pumunta sa Census Bureau ngayon. Kasalukuyan na rin akong pumupunta, at sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kapag nagkita kami. Sagot ni Gerald bago isinabot ang call-up, makalipas ang kalahating oras, nagkita sina Ray at Gerald kay Old Flint sa nakatalagang lugar. Para saan pa tayo dito, Gerald? Tanong ng naguguluhang matanda. Narito, kailangan ko kang gumawa ng isang background check sa Emberlord pati na rin ang kanyang pamilya, at hindi lamang ang kanyang mga magulang. Kailangan kita upang masaliksik ng mabuti ang sinumang nauugnay sa kanyang mga magulang din. Utos kay Gerald nang hindi nagbigay ng sobrang paliwanag kung bakit, kahit na, alam ng Old Flint na dapat may mga dahilan si Gerald para hilingin iyon. Sa pag-iisip na iyon, sinabi ng matanda, kopyahin iyon. Makalipas ang ilang sandali, ang Old Flint pagkatapos ay pumasok sa bureau. Kailangan ni Gerald ng tulong ng matanda dahil ang isang tao lamang na may kanyang kredibilidad ang pinapayagan na ma-access at makuha ang impormasyon at profile ng iba. Mga isang oras ang lumipas nang tuluyang lumabas ang Old Flint sa bureau na may makapal na stack ng mga papel. Sumakay sa kotse, pagkatapos ay ibinigay niya ang mga papel kay Gerald bago sabihin, narito ang lahat tungkol sa Emberlord at sa kanyang pamilya, kasama ang impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang at lolo't lola. Narinig iyon, sinimulan agad ni Gerald ang pag-scan sa mga dokumento, mas mabilis ang kanyang pagbasa kaysa sa isang taong bumabalot sa mga pahina ng isang libro. Kung gaano kaseryoso si Gerald, hindi mapigilan ng Old Flint na magtanong. Ano nga ba ang eksaktong natuklasan mo, Gerald? Gayunpaman, simpleng hindi pinansin ni Gerald ang matandang lalaki at nagpatuloy sa pagsimoy ng mga papel. Hanggang sa huli, tumigil si Gerald, pagkuha ng isang file na may label na, Yamile Face, pagkatapos ay ipinakita niya ito sa Old Flint, si Yamile Face ay walang iba kundi ang lola ng Emberlord. Kahit na, siya ay pumanaw mga 3 taon na ang nakakalipas. Lahat ng nasa file ay impormasyon mula sa humigit kumulang na 2 taon. Ako ba, dapat may naiintindihan ako mula rito? Tanong ng tuliro na matandang lalaki, kasunod nito, agad na sinabi ni Gerald ang address ni Yamile Faye bago sinabi, Ray, suriin kung ang mga coordinate ng address ay tumutugma sa mga numerong naiwan ng Emberlord. Narinig iyon, mabilis na inilabas ni Ray ang kanyang tablet at nagsimulang maghanap para sa address, at sapat na sigurado, sa oras na lumabas ang mga resulta, ang mga numerong naiwan ng Emberlord ay tila tunay na ang mga coordinate ng tahanan ng kanyang lola. Ikaw, tama ka. Ang mga numero ay eksaktong pareho. Bulalas ni Ray habang nakatingin kay Gerald at Old Flint, narinig iyon, nagpalitan ng tingin sina Gerald at Old Flint. Sa wakas alam nila kung ano ang kinakatawan ng mga numero. Richmond Kabanata 1780 walang paraan sa impyerno na ang dalawang katotohanan ay maaaring magkataon. Sa pag-iisip na iyon, nangangahulugan lamang iyon na nagtatago roon ng Emberlord, gayunpaman, dahil iniwan ng Emberlord ang pahiwatig na iyon para sa kanila, posible na sa halip na siya ay hanapin doon,
sa halip ay hanapin nila ang lokasyon ng kanyang susunod na biktima. Matapos pag-isipan ito sandali, inandar na ng Old Flint ang kotse at agad na tinapakan ng gas. Kailangan nilang magtungo sa bahay ni Yam Islet Faye ngayon din. Sigurado ka ba talaga na ang Emberlord ay magtatago doon, Gerald? Tanong ni Ray papunta na doon. Umiling, sinabi ni Gerald na may seryosong ekspresyon, to be quite honest, hindi ako masyadong sigurado. Pagkatapos ng lahat, ang Emberlord ay isang mislan na tao na hindi gumanap sa mga patakaran. Ang hulaan ko ay ang mga numero ay magdadala sa amin sa susunod na biktima, ngunit sa paghahanap ng biktima na iyon, tiyak na makakalapit tayo sa isang hakbang sa kung saan nagtatago ang Emberlord. Narinig iyon, saka tumanggaw si Ray sa pag-unawa. Matapos ang halos 40 minutong pagmamaneho, sa wakas ay dumating ang trio sa bahay ng lola ng Emberlord. Si Yam Islet ay nanirahan sa isang maliit, malayong nayon, at maya-maya ay natagpuan ng trio ang kanilang sarili na naglalakad sa kalsada sa nayon. Dahil wala silang nakasalubong na tao sa daan, mabilis itong napatunayan na ang nayon ay may napakakaunting mga residente. Ano pa, sa kabila ng katotohanang mayroong maraming mga bahay sa lugar, marami sa kanila ang nakalok at nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging walang tao sa isang mahabang panahon. Pagkatapos ay muli, hindi ito lahat nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, ang lungsod ay mas mahusay na binuo kaysa sa lugar na ito. Sa pag-iisip na iyan, sino ang handang magpatuloy sa pagdurusa sa gayong lugar kung saan sila ay maaaring manirahan sa mas mabubuting mga bahay? Anuman, pagkatapos ng paglalakad ng medyo matagal, sa wakas ay nahanap nila ang isang payak na bihis na tao. Sa kung gaano katanda ang hitsura ng kanyang damit, ipinapalagay nilang tatlo na siya ay isang magsasaka lamang na nakatira dito. Kamusta dyan? Tinawag ang Old Flint, narinig iyon, ang matandang lalaki ay agad na lumingon upang harapin ang trio, na tila nagulat na ang mga tagalabas ay darating pa sa nayong ito. Oo, sino ka? Tinanong ng matandang lalaki, tunog na tila takot na takot. Huwag kang mag-alala, galing lang ako sa Grand Council. Pagdidiretso sa paghabol, nais kong malaman kung alam mo kung saan nakatira si Yam Islet. Sagot ni Old Flint, narinig na ang Old Flint ay mula sa Grand Council, ibinaba ng magsasaka ang kanyang bantay bago magtanong. Humihingi ako ng pasensya, sino? Yam Islet Faye. Matandang babae siya. Paulit-ulit na lumang Flint. Oh, hinahanap mo siya. Sumakabilang buhay siya kanina. May negosyo ka ba sa kanya? Tanong ng magsasaka. Siyempre, alam na ng Old Flint at ng dalawa pa na patay na siya. Alam namin ang tungkol doon, ngunit kailangan pa rin naming pumunta sa kanyang tahanan. Mayroong isang bagay na kailangan natin doon. Paliwanag ni Old Flint. Oh, kaya, kung ganun, dadalhin kita doon. Sagot ng matandang magsasaka habang masayang sumang-ayon na tumulong, natuwa, sumagot si Old Flint pagkatapos, natutuwa akong marinig iyon. Salamat, mabuting Ginoo. Ngayon na may humantong sa daan, hindi na nila kailangang maghanap pa para sa lugar niya. Sa patnubay ng magsasaka, silang tatlo sa madaling panahon ay nakarating sa bahay ni Yam Islet Faye. Habang ito ay isang simpleng kahoy na kubo na nabagsak sa paglipas ng mga taon, ang pintuan ay tila nakalok pa rin. Sa pagtingin sa estado ng bahay, hindi mapigilan ni Ray na bumulong. Hindi ako, sa palagay ay magtatago ang Emberlord sa isang malabo at kitikot-takot na lugar, Gerald.